Medyo nakakatakot yung kwento natin ngayon kaya dito na lang ako magbo-voice over sa tabi ng anak ko habang natutulog siya kasi natatakot ako sa baba mag-isa. Kaya magbibigay ako ng babala na kung matatakotin ka, wag mo nang panoorin tong video na to dahil baka hindi ka makatulog ng mga 3 nights. Tapos kapag nagilamos ka kung ano-ano may imagine mo kaya pipilitin mong hindi ipikit yung isang mata mo para hindi ka mawala ng paningin. Dahil baka pag dilat mo hindi na lang pala ikaw mag-isa sa bahay niyo kundi dalawa na pala kayo. Charot! Naaalala niyo ba yung nakwento ko dati nung nagsisimula pa lang akong gumawa ng content na namasukan akong tagabalat ng gulay. Pero hindi ko nasabi doon kung saan namin binabalatan yung gulay dahil hindi naman talaga kami pumupunta ng palengke. Kasi sobrang liit lang ng pwesto ng tita ko sa palengke kaya kailangan bago padalhin doon yung gulay ay nakabalat at nakagayat na. Kaya pagkatapos palang mamili ng tito ko nun sa Divisoria ng mga gulay, dinadala niya na yun doon sa may tapat ng bahay namin, doon namin binabalatan. Tapos yung lugar pa namin doon sa Riles, sobrang kitid lang tapos puro iskinita tapos sobrang dilim pa, nagtitipid sila sa kuryente kahit puro jumper naman. Madalas ng dalawa kami ng ate ko nagbabalat ng gulay sa magdamag. Ang sahod namin ng 50 pesos, tig 25 kami. Tapos minsan nangingi pa nanay ko ng 10. Kadalasan na dumadating yung mga pinamiling gulay ng tito ko ng mga bandang alas 10 ng gabi tapos magsisimula na kami noon at matatapos kami ng mga bandang alas 3 ng madaling araw. Saka pa lang namin gigisingin yung tito ko kasi siya naman yung magagaya. Isang beses nagbabalat kami ng gulay ng ate ko ay puro kababalagan na nangyari. May mga gabi kasi na merong mga tumatambay sa Riles kahit na gabi na, minsan tumutulong din sa amin sa pagbabalat ng gulay para maaga kami matapos. Isang beses merong isa kaming kapitbahay na nakitambay doon sa may balatan ng gulay tapos meron siyang isang nakitang lalaki na kapitbahay din namin. Yung isang kapitbahay namin dumaan siya sa may iskinitang madilim kasi bibili daw siya sa may highway dahil doon lang yung bukas na tindahan. Tanda ko po noon, binati niya pa kami tapos nangamusta pa siya bago siya pumunta ng iskinita. Tapos itong kapitbahay namin na nakitambay, pinagmamasdan yung isang kapitbahay namin na naglalakad habang papunta ng iskinita. Nagulat na lang kami ng ate ko nung biglang yung kapitbahay namin na nakitambay ay tumayo tapos tumakbo sumunod papunta ng iskinita. Nang bigla niya na lang sinampal yung kapitbahay namin na bibili lang sa highway. Dahil ang sabi ng kapitbahay namin na nakitambay ay nakita niya daw yung kapitbahay namin na bibili sa highway na wala ng ulo. Kaya pagkatapos nandiyan bagin yung kapitbahay namin na bibili lang sa highway ay bigla siyang nagpaliwanag dahil yun daw ang kasabihan. Dahil kailangan daw pag may nakita kang tao na wala ng ulo, kailangan mo daw sampalin. Pero paano mo sasampalin kung walang ulo? At hindi pa rin natatapos kasi kinantihan siya nung sinampalin niya. Pagkatapos siyang gantihan, nagpaliwanag din yung kapitbahay namin na nakita niya rin daw yung jumombang sa kanya na walang ulo. Kaya imbis na matahimik lang yung pagbabalat namin ng gulay ay gumulo tuloy kasi naglabasan na rin yung iba naming kapitbahay dahil umawat. Kaya nung gabi na yun, nagsimula din kami magkwentuhan ng ate ko ng mga nakakatakot. Hanggang sa lumabas yung kapatid ko at ipinanlaban niya yung talagang nakakatakot niyang kwento ng ilang taon na. Kasi kahit kanino niya daw ikwento yun, walang naniniwala. Ang naniniwala lang ay yung nanay ko dahil silang dalawa yung nakakita. Dahil isang beses na pumasok siya sa eskwela, bumabagyo ng mga panahon na yun pero wala pa naman baha. Meron siyang isang kaklase na tumatakbo palapit sa kanya at umapir. At sobrang lakas ng ulan ng araw na yun kaya kinansila na yung pasok. Pero bago pa nakansila ay nandun na silang dalawa sa eskwela. Nandun pa rin yung nanay ko sa eskwela nun kasama yung kapatid ko. Kaya sabi ng nanay ko, bago tayo umuwi, kainin mo na yung baon mo, hatian mo yung kaklase mo. Nagkukwentuhan pa silang dalawang magkaklase habang kinakain nila yung baon ng kapatid ko. Pero bago pa sila maghiwalay nung araw na yun, nagkwento sa kanya yung kaklase niya na sobrang saya niya daw dahil nung araw ng linggo ay inilibre daw sila ng nanay nila. Pero ang kwento niya sa kapatid ko, bakit parang hindi daw masarap yung mga ipinakain sa kanila. At pagkatapos nila magkwentuhan nung araw ng Lunes na yun ay naghiwa-hiwalay na sila. At noong mga sumunod na araw na umayos na ang panahon at bumalik na yung araw ng klase, dito na nalaman ng kapatid ko na araw pa lang pala ng linggo ay wala na yung kaklase niya. Kaya yun ang pinagtataka niya dahil paano nila nakasama ng araw ng Lunes kung linggo pa lang ay wala na. Naikwento din namin yun doon sa mga kamag-anak ng kaklase ng kapatid ko at ang sabi nila baka talagang special daw yung kapatid ko para sa kanya kaya kahit sa huling sandali ay nagpakita pa. Pero ang pinag-iisipan talaga namin dito ay ano kayang itsura ng kapatid ko tsaka ng nanay ko kung wala pala talaga silang kausap ng araw na yun. Kaya pagkatapos ikwento yun ng kapatid ko habang nagbabalat kami ng gulay, pinapasok ko na siya sa loob. Sinabi ko sa kanyang pumasok ka na doon, ang gigigil ako sa'yo, ako maiiwanan dito mag-isa mamaya. At bago naman kami matapos magbalat ng gulay, ginising na namin yung tito ko para siya naman yung magagaya. At dahil nagising siya na ang pinagkukwentuhan namin ay nakakatakot, syempre nakisali din siya dahil marami siyang alam sa ganun. Sabi niya sa akin, Say, gusto mo bang malaman kung sino ang soulmate mo? Syempre dahil medyo may pagkaatat din ako kung sino talagang soulmate ko, sabi ko sa kanya oo. Kaya pinakuha ko ng tito ko ng papel at pinasulat niya ako doon ng 3 pangalan. Pinunit namin yung 3 papel at pinagbukod-bukod namin yung mga pangalan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang buong malaking papel at doon namin inilagay yung mga pangalan na tinupi. Tinupi din ng tito ko yung isang buong malaking papel at nandun yung mga maliliit na papel na may pangalan. Pagkatapos nun ay meron siyang isinulat na mga salita sa isang papel na basahin ko daw habang hawak-hawak yung papel na may mga pangalan. Pagkatapos ko naman basahin yung isinulat niya, nagulat ako nang biglang yung isang piraso ng pangalan ay nasa labas na noong malaking papel. At ang sabi ng tito ko, yun daw ang magiging soulmate ko at makakatuluyan, pero hindi naman. At pagkatapos nun, ang sabi sa akin ng tito ko, kung gusto ko daw makita kung ano ang itsura niya pagdating ng araw, sundin
Ulitin ko lang daw yung sasabihin niya at meron na naman siyang panibagong isinulat sa papel. Basahin ko daw yon sa harapan ng salamin sa eksaktong 3:00 ng madaling araw at nakapatay ang ilaw at merong hawak na kandila. Kaya bago ako umuwi sa bahay namin noon ay bumili muna ako ng esperma, yung tigdo-2. Pero pagdating ko sa amin wala pala kaming salamin kaya lumipat ako sa bahay ng lola ko. Kasi naalala ko meron pala siyang cabinet na merong malaking salamin. Kaya pagkatapos noon ay hinanda ko na yung kandila pati na rin yung mga salitang babasahin ko sa harapan ng salamin. Pero hindi ko pa nasuswitch yung ilaw ay nagbago na yung isip ko. Sabi ko hihintayin ko na lang pala pagdating ng araw ko sino yung magiging soulmate ko. Wag ko na palang alamin ngayon. Dahil parang hindi ko kayang gawin guys. Parang naninikip yung dibdib ko tapos natatakot ako. Kaya laking pasalamat ko na hindi ko tinuloy dahil si Maider lang pala. Kaya gusto ko na din i-shoutout yung isang letter sender natin na nagpadala ng kwento tungkol do sa lolang kapitbahay nila na nag-iisa lang na nakatira sa lumang bahay sa Baguio. Ang totoo niyan magkagalit kami ni Maider nung nabasa ko yung kwento mo tapos napilitan ako makipagbati dahil sa sobrang takot ko dahil wala kami katabi matulog.